Henry Marcoleta from the party list Sagip is recognized for his manifestation. Madam Speaker, distinguished Majority Leader, esteemed colleagues, and our sponsor, isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat. I have said this before and I will say it again. You cannot enhance the image of the House by silencing your critics. What the House needs is genuine institutional reform. Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barsaga sa pagpuna sa katiwalaan ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon, at kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato ay kakasuhan ninyo, tatanggalin sa pwesto o ipakukulong. Saan ba naguugat ang lahat ng kasong ito? Dahil ba sa isang reels na ginawa ni Kong Miao Barsaga habang suspendido ang sesyon? O dahil tinawag niyang crocodile farm ang House of Representatives? Marami ba ang nasasaktan sa pahayag na ito? Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buhaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay maituturing na buhaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buhaya. When I see Kong Ginto, Kong Son Shimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles. Kapag narinig mo ang salitang buhaya at affected ka, malamang sa malamang, isa ka ngang buhaya. So I humbly appeal to my colleagues, kung ikaw ay hindi buhaya at si tingin mo ay hindi ka buhaya, I urge you to vote no on the expulsion of Kong Miao Kiko Barsaga. Thank you, Madam Speaker. Recognize Representative Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his manifestation. The Honorable Richard Gomez is recognized for his manifestation. Madam Speaker, noong kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Sinasabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo pa minsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. The 3rd District of Davao City for his manifestation. The Honorable Isidro Ungab is recognized for his manifestation. You have 3 minutes. Thank you, Madam Speaker. The report recommends the gravest sanction within our power, expulsion. So I ask this chamber to pause and ask the only constitutional question that matters, not whether his conduct offended us much
of it did, not whether he was discourteous or reckless. He may well have been. The question is whether expulsion is commensurate with what he actually did. Madam Speaker, this House did not look far for the standard it has already set within its own hands. In 2024, in the 19th Congress, former Speaker Pantaleon Alvarez faced the gravest species of legislative misconduct imaginable short of treason, publicly urging the armed forces and the Philippine National Police to withdraw their support from the Commander-in-Chief, a conduct the Department of Justice was investigating as inciting to sedition. The Committee on Ethics, by unanimous vote, recommended a 60-day suspension. And yet, this plenary deliberately downgraded that penalty to mere censure, a formal reprimand on the express finding that suspension was disproportionate to the nature and context of his misconduct, the statements being emotional expressions rather than intentional calls for harm. In that act, my colleagues, this House articulated upon its own record a binding principle that the penalty must be proportioned to the true gravity and context of the offense. Measured against that benchmark, the sanction now before us is starkly inverted. Our colleagues' offense consisted of incendiary and defamatory posts, conduct unbecoming, speech-based misconduct that, however distasteful, falls well below the incitement of the military to abandon their Commander-in-Chief. Yet for that lesser conduct, he was made to suffer not censure, but a 60-day suspension without pay, followed by a second consecutive 60-day suspension. If quasi-seditious appeals to the armed forces earned only a public reprimand, then stack suspensions for objectionable online posts cannot be reconciled with any coherent standard of proportionate discipline. They invert the very proportion of this House professed in Alvarez, and they approach the de facto disenfranchisement of an entire district for what it remains, at bottom, protective if intemperate speech. I do not rise to defend his manners. I rise to question our measure. A penalty must answer to the offense, and this one does not. It overreaches the speech it would punish. It overrides the voters who chose him. It overshoots every principle of proportion our Constitution was raised to protect. So let us discipline if discipline is due. But let us not expel, for to expel here is not to uphold the dignity of this House. It would diminish it. Thank you, Madam Speaker. I yield the floor. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize Representative Tobias M. Chanco of the Lone District of Navotas City for his manifestation. The Honorable Tobias Toby M. Chanco from the Lone District of Navotas City is recognized for his manifestation. You have 3 minutes. Yes, Madam Speaker, dear Majority Leader, and dear sponsor. First of all, I would like to clarify that I'm not making a manifestation, but I would like to interpolate the sponsor regarding the measures that he has recommended. The Honorable Toby Chanco is recognized for his interpellation. Before I entertain the query of the Honorable Tobias Chanco, Madam Speaker, I would like to remind the body that tonight we are deliberating a committee report pursuant to a unique constitutional power that was given to Congress, which is the power to discipline our own ranks. This is not an ordinary piece of legislation. It is actually a quasi-judicial proceeding. That being said, Madam Speaker, I would like to hear what would the queries of the Honorable Chanco be. First of all, Madam Speaker, precisely that is the point. This is not an ordinary legislation. Hindi nga kami, kung hindi kami membro ng Committee on Ethics, hindi nga kami pwede magtanong doon. So kung hindi pa rin kami pwede magtanong dito sa plenaryo, ibig sabihin, hindi na sasagutin ng sponsor yung dahilan kung bakit kailangan isuspindi. Dapat hindi pa pwedeng manifestation lang to. Dapat sagutin nila at patunayan na katumbas ng pagkakasala ni Kong Kiko yung ipapataw nila na parusa. Madam Speaker, kung ang ordinaryong batas ginagawa natin, pinapayagan natin tanungin doon sa period of sponsorship. Ito ay period of sponsorship, so bakit hindi pa pwedeng tanungin? Hindi nga kami nakapagtanong doon sa Committee on Ethics dahil hindi kami membro. Madam Speaker, and with the indulgence of Representative Toby Chanco, nakalagay po mismo sa committee rules ng Committee on Ethics na maski ang non-member, maaari niyang malaman at maaari rin siyang makilahok as long as merong written request na ibinigay sa amin. As a matter of fact, Madam Speaker, there was even an instance wherein independent members of this Congress were able to join the deliberations of the Committee on Ethics even without the consent
I would like to express, Madam Speaker, my willingness to answer some questions from Representative Toby Chanco. Pero tulad nga nasabi ko kanina, isa po itong quasi-judicial proceeding. Nakalagay po mismo sa rules ng Committee on Ethics and Privileges na suppletory po ang rules of court. Parang husgado po, parang hukuman po ang ang ginampanan na role ng Committee on Ethics. Kaya po kami merong deliberation ngayon na binabasa at sinusponsoran sa floor. Kaya po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-manifest ang ating mga miyembro para mag-guide po tayo kung paano po tayo boboto. At sa pagkakataong ito, nais ko pong malaman kung ano po ang katanungan ni Representative Chanco dahil hindi ko naman po pinipigilan ang maski sinong miyembro na mag-raise ng question before the Committee on Ethics. Madam Speaker, tama po, pwede nga po kami mag-attend ng Committee on Ethics, dumalo po ako, pero hindi kami pwede magtanong doon. Pwede lang kami mag-manifest. Ngayon, parang wag na lang natin pagtalunan kung bakit gusto mo na malaman yung tanong ko bago sagutin. Let us just rule on it. Pwede ba magtanong o hindi? Ayoko Madam naman Speaker, na magtatanong ako. I yield to questions from Representative Toby Chanco. Okay, so number one po, will the sponsor confirm that the committee report was just posted at 2:55 p.m. today and printed copies were just distributed maybe 10 minutes ago? Madam Speaker, as a matter of fact, hindi lamang 10 minutes ago po. Kanina, naibigay po sa Committee on Rules ang committee report ng Committee on Ethics. And this matter was actually approved as early as April 28. Sa totoo lang po, Madam Speaker, ayon sa aming rules, all information pertaining to any disciplinary action against any member of the House is considered confidential. Pero kung meron po tayong miyembro dito na gustong malaman ang mga nangyayaring proceeding, malaya naman po sila na lumapit sa Committee on Ethics at magtanong. Another one po, Madam Speaker, kanina pa po na-distribute ito dahil kanina pa po ito inaprubahan ng Committee on Rules. Ang tagal po natin nag-suspend kanina, mahigit 2 oras po ata tayo nag-suspend, and I believe that is enough time for us to deliberate on this matter. As a matter of fact, Madam Speaker, I would like to even express my willingness to read the committee report in full. If that would be the request of Representative Toby Chanco, willing po akong basahin ang buong committee report ngayon. Hindi, ang tanong ko lang po, Madam Speaker, kung kinukumpirma na 2:55 lang po unang nakita yung committee report dahil yan po ang oras ng pagka-post doon sa Viber group natin. Yun lang po ang tanong. Madam Speaker, 3 oras na po ang nakalipas mula nung ipinost sa Viber group. Kaya Hindi nga, naman di po ganun 2:55, kahaba. di kinukonfirm Hindi naman lang po po. ganun kahaba ang committee report para basahin. That being said, Madam Speaker, valid naman po ang katanungan at ang concern ni Representative Toby Chanco, and his manifestation would be noted and it would be considered by all of our members as we vote on this committee report. Okay, pangalawa po, si Kong Kiko Barsaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad, at reputasyon ng House of Representatives? Yung pa bang sinasabi niya ang nakasira? Ibig sabihin, kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House, yung bang sinasabi niya ang nakasira o may mga ibang bagay na nakasira? Para sa akin po, Madam Speaker, napakahalaga na kung titingnan natin ang ating committee report, merong specific complainant, merong specific respondent, at merong specific causes of action that are complained of. I mentioned this, Madam Speaker, in my sponsorship speech. Una, disruptive physical demeanor, repeatedly interrupting actual plenary sessions, engaging in loud outbursts, distracting members. 2, mockery of leadership, yung pag-superimpose ng animated crocodiles over members, unauthorized and slanderous live broadcast. Kung tututukan ko po ng telepono sa harapan ng mukha mo, ito po ay pinadiringgan po namin sa Committee on Ethics at ito po ang naging pasya ng aming mga miyembro na patawan po ng expulsion ang ating respondent. It should also be noted, Madam Speaker, that it doesn't happen very often in this August chamber na meron tayong miyembro na haharap sa multiple ethics complaint. Pagkatapos po masuspende ng ating respondent on 2 occasions, may kolatilya po ang committee report. Nakalagay po dyan, repetition of a similar misconduct will result to a more severe penalty. At ito po ang naging ruling ng Committee on Ethics and Privileges, and I appreciate the query of Representative Toby Chanco tsaka lahat po na ng manifest. Napakahalaga po nito na mapakinggan po natin ang bawat miyembro para mag-guide po tayo kapag papagbotohan po natin ang committee report na ito.